Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang sunod-sunod na paninira ng mga alipores ni Duterte sa ating Pangulo at kay General Torre dahil sa proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo, abay to the rescue din si Cayetano na kilalang tuta ng mga Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo, titing president ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Kaya naman binagyo ng batikos itong balimbing na senador at halatang isa sa ayaw masimulan ang impeachment trial ni Inday. Samantalang nakatago naman ang Cayetano sa saya ng Marcos administration. Kaya naman sinagot ni attorney ang pagiging hipokrito at hindi ng kaplastikan ni Cayetano alias pangakong 10,000. Nasa kayo lahat nung lantarang nagkakaroon ng paglabag, diba, ng karapatan ng mga ordinaryong Pilipino, libo-libo, araw-araw, diba? Bakit wala kayo noon? Bakit parang noon halos pinagtatawanan pa nyo yung mga taong nagsasalita para nga protektahan yung mga taong yan? Pero ngayong dating Pangulo, with all yung resources niya, with all yung mga supporters niya, with all yung mga tagapagtanggol niyang nasa sa matataas na pwesto, biglang-bigla concerned tayo kung na dapat maprotektahan yung kanyang karapatan. Nako, wala akong duda sa ICC, mapoprotektahan lahat ng karapatan niya. He will be afforded every right extended to a suspect and to an accused, di ba? Kung habang nagpapatuloy yung trial. Sigurado yan. Meron siyang abogado, sigurado yan. Bibigyan siya ng every opportunity na mag-raise ng kanyang mga issues, magpresenta ng kanyang ebidensya, harapin yung mga testigo laban sa kanya. Bibigyan siya ng maayos at patas na trial dyan. Sigurado ako dyan, di ba? At isang bagay yon na hindi natanggap ng libu-libong Pilipino na pinatay, hinuli, noong panahon na, noong 6 na taon na siya ang nakaupo sa pwesto. Magsalita ka naman tungkol dito sa issue ng Pogo. Magsalita ka naman tungkol dito sa mga lumalabas na balita na may mga nag-iispya na mga Chinese national dito. What? In fact, mag-issue pa sila ng statement na hindi kasi sa gobyerno, hindi ko trabaho yan. Trabaho yan ng Department of Foreign Affairs. Di ba? Yun yung punto. Pero pagdating pala sa ganong klaseng foreign issue na meron ng interes yung kanilang pamilya, ay ba, ayan na, magkasalita na kami. Di ba? Biglang-bigla mahalaga ang soberanya at defender kami ng independence ng Pilipinas. So, hindi lang sa halata yung interest dito, di ba? Meron din talagang malinaw na hypocrisy at inconsistency dito sa usaping ito na minsan nakakadismaya talaga pag nakita mo. Conveniently kinakalimutan na meron talagang atmosphere noon ng non-accountability. Kasi kung mismong presidente ang nagsasabi, di ba, na utos ko to, sagot ko kayo, di ba? Talagang senyalis yon sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan. Lalo na yung mga institutions na dapat nagpapatupad ng mga prosecutions tulad ng DOJ, di ba? Madaming statement nga yung mismo DOJ secretary nung panahon na yun, di ba? Na parang hindi mali yung nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa na nung panahon na yun ay PNP chief. Madami din siya sinabi, di ba? Na supportive of yung nangyayari nung panahon na yun. So, ironic part na umalis ka dun sa treaty na yan, i-invoke mo yung provisions ng treaty na yan para sabihin na hindi tama yung pagkaka-aresto sa'yo. Samantala, tatamaan talaga ng kahiyan itong mga alipores ni Duterte sa Senado at mga peking kaalyado ng Pangulo dahil sa patuloy na pagtatanggol sa dating Pangulo. Ito na, nakasampa na yung kaso at nililitisin na yung kanyang ama na kung wala yung kanyang ama, hindi naman siya magiging vice president. Kaya naman siya naging nakilala ay dahil sa kanyang ama. Ibig sabihin, pag yung kanyang ama ay nag-unravel dahil dito sa crimes against humanity, sigurado tatamaan siya at hindi lang siya, pati yung kanilang mga kaalyado. No? At directly or indirectly, tatamaan din yung mga senador na nagbabasilit doon sa pag-convene ng trial court. Indirectly, tulong kay Sara at yung may pagkiling na i-acquit si Sara kung sakaling matuloy yung trial. So, ito maraming tatamaan dito. Dahil konkreto na yung crimes against humanity no? Yung buong mundo, no, na malaking bahagi ay kasama sa ICC, ay kasama diyan.
Tapos ikaw haharap ka sa mundo na hindi, kawawa naman, inapi, hindi makatarungan, no? At dapat yung anak niya ay hindi convict, no? Lalo na yung anak niya kasama dun sa testimony ni Las Cañas sa Crimes Against Humanity kahit hindi siya kasama dito sa warrant, no? So, ibig sabihin, medyo tatamaan naman dyan yung mga senador. Kaugnay ito nung sinasabi ni Senator Bato that he feels betrayed to the max. Those were his words. Na nangyari po ito sa kabila ng pagsigurong personal sa kanya ng Pangulo na hindi siya gagalawin ng ICC. So kung patungkol naman po kay Senator Bato, unang-una po, ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbibetray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbibetray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po, kung kailangan managot, dapat managot. Sabi naman po nila, sila naman po ay walang kasalanan. Hindi po ba't napakabilis naman nilang madidepensahan ang kanilang sarili at mapapabilis siguro ang pagtapos ng proceeding sa ICC kung sila mismo ang magdidepensa sa kanilang sarili dahil wala silang kinalaman ayon sa kanila. Ang tawag po ni Senator Bato sa katwiran ng gobyerno that we are cooperating with the Interpol and not with the ICC ay flimsy. Because the President allowed it. That's why it happened. Ganun po ang kanilang katwiran, nakikitang katwiran. Maaasahan po talaga natin yan sa kanila. Dahil sila po yung naging concerned parties dito. Maaasahan po natin ang ganyan damdamin. Pero hindi po niya pwedeng diktahan kung ano po ang ikikilos ng administrasyon. Lalong-lalo na po kung ito naman po ay mayroong patungkol sa ating commitment sa Interpol. Patuloy po yung pagkikilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita po ito kahapon. Paano po ninyo sila pakakalmahin para hindi po ito matuloy sa tinatawag na full-blown people power? Okay. Sa ngayon po, sabi nga natin, yung mga nakikisimpatya po sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayong nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasinungalingan na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaaring epekto sa taong bayan, dun po kikilos ang gobyerno. Ma'am, follow-up lang. Anong klaseng pagkilos na gagawin ng gobyerno kung sakali, ma'am? Kung ito naman po ay dumadami at puro po mga fake, ayoko na pambanggitin ng fake news, puro kasinungalingan ang mga pinapangalandakan, especially sa social media, hindi po pwede tulugan ng administrasyon ito. Sa ngayon po, pinapahintulutan po natin, allowed naman po ito, just to express the rights. They have to exercise that right of freedom of expression. Pero kung susobra po, of course, magkakaroon po tayo ng plano kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno, para sa taong bayan. Hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno to. Lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas. Gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Cordero and he asked for the protection of the Senate. So paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung anong magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job at tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisang pa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Dapat noon pa po. Diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw
ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Kahapon po itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines and PNP na walang sundalo, pulis ang nag-resign sa service bilang suporta kay dating Pangulo. Alam po ba ito ni Presidente at ano po ang kanyang reaksyon? Sa tingin niyo po ba ano ang motibo ng mga nagpapakalat nito at saan po ito nanggaling? Thank you. Marami pong nagpapakalat ng iba't ibang kwento na wala pong katotohanan. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gitong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Pero tandaan po natin, sabi nga po natin, ang mga taong bayan, sana po imulat nyo ang inyong mga mata. Tingnan nyo po kung ano ba talaga yung katotohanan. Ang mga nag-resign, wala pong katotohanan. Ayon po kay General Fajardo, wala pong katotohanan na may nag-resign. Kung ito man po ay may kaugnayan sa pag-surrender ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC to the Interpol, wala pong nag-resign ayon po kay General Fajardo.